tumunog ang kampana, isang matinis na hudyat na nagpalaya sa daan-daang estudyante mula sa kulungan ng kanilang mga silid-aralan. Sumabay si Leah sa agos ng mga kapwa niya mag-aaral sa nursing. Ang puting uniforme niya'y tila isang patak ng kapayapaan sa magulong dagat ng mga kabataan. Ngunit ang kapayapaan ay malayo sa kanyang nararamdaman. Sa bawat hakbang niya palabas ng unibersidad, nararamdaman niya ang bigat ng mundong nakapasan sa kanyang mga balikat. Nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa loob ng bulsa. Nang makita niya ang pangalan ng ospital sa basag na screen, isang kurot ng kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Hello po." "Hello, is this Leah Cruz?" Kinatawan ni Gangidaro Remedios Cruz. Malamig ang boses sa kabilang linya. "Opo, ako nga po ito. Anong pong—" "Miss Cruz, paalala lang po sana para sa bayarin ng dialysis ni Gengar Remedios. 3 sesyon na po ang nakalipas na hindi nababayaran. Kailangan na po itong masettle bago ang susunod niyang schedule bukas." Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Leah. Napapikit siya. "Opo, naiintindihan ko po. Gagawa po ako ng paraan. Babayaran ko po bago magbukas." "Salamat, miss." Ibinalik ang tawag. Napatigil si Leah sa gilid ng kalsada, hindi alintana ang mga nagdaraang estudyante na nagtatawanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pitaka. Isang kulubot na 100 pisong papel at ilang barya. Iyon lang. Ang perang dapat sana'y pamasahe at pangkain niya ngayong araw. Napakagatlabi siya upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Gagawa ako ng paraan, Lola. Gagawa ako ng paraan." Makalipas ang 1 oras, ang puting uniforme ni Leah ay natatakpan na ng isang lumang apron. Ang malinis na pasilyo ng unibersidad ay napalitan ng maalikabok at masikip na eskinita sa kanilang lugar. Dito sa harap ng kanilang munting inuupahang bahay, nakapwesto ang kanyang sandata. Sa buhay ang 2 malalaking balde na yari sa aluminum, nakasabit sa isang makinis na kahoy na balanse. Ang isa'y naglalaman ng mainit at malambot na tokwa. Ang isa na may puno ng arnibal, isang matamis na syrup na gawa sa pinakulong asukal na pula at may halong banilya at maliliit na sago. Maingat niyang inayos ang mga maliliit na basong plastik at mga kutsarita sa isang tabi. Ang amoy ng matamis na arnibal at banilya ay nagsimulang kumalat sa hangin, isang pamilyar na pang-akit sa mga batang naglalaro sa kalye. "Taho, taho!" Ang sigaw niya'y hindi kasing lakas ng sa ibang magtataho. May bahid ng pagod, ngunit puno pa rin ng pag-asa. "Ate Leah, pabili po." Hindi isang batang gusgusin na may hawak na 5 pisong barya ang lumapit. Ngumiti si Leah, isang nangiting nagpaliwanag sa kanyang pagod na mukha. "Siyempre, Berto. Gusto mo ba ng maraming sago?" Tumango-tango ang bata, tuwang-tuwa. Sa kabila ng sariling problema, hindi nawawala ang kabaitan sa puso ni Leah. Habang maingat niyang kinukuha ang malambot na tokwa at nilalagyan ito ng arnibal at sago, ang isip niya'y nasa ospital. Kailangan niyang makabenta ng sapat para sa bayarin ni Lola Remedios. Ang bawat baso ng taho ay isang hakbang palapit sa kaligtasan ng kanyang lola. Sa kabilang dako ng Maynila, sa loob ng isang itim at makintab na sasakyan, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang lamig ng aircon ay salungat sa nakakapasong init sa labas. Sa likod na upuan nakaupo si Leo, isang batang lalaki na may 8 taong gulang. Nakasuot siya ng mamahaling damit, malinis at plansado, ngunit ang kanyang mga matay walang buhay. Tila isang manikang porselana na nakatingin lang sa bintana, pinagmamasdan ang magulong tanawin ng lungsod na hindi naman talaga nakikita. Sa driver's seat, palihim na sumusulyap si Victor sa rearview mirror. Siya ang tapat na driver ng pamilya sa loob ng maraming taon. 1 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang marinig ang boses ni Leo. Mula nang pumanaw ang ina nito, si Isabel, tila napipi ang bata. Ayon sa mga doktor, ito ay selective mutism, isang kondisyon dulot ng matinding trauma.
Nakakaintindi si Leo sumusunod sa utos, ngunit hindi nagsasalita. Kahit isang salita. Sir Leo, malapit na po tayo sa bahay. Gusto niyo po bang dumaan muna para bumili ng ice cream? Malumanay na tanong ni Victor umaasa. Hindi umimik si Leo. Nanatili lang itong nakatingin sa labas, ang mukha'y walang emosyon. Napabuntong hininga na lang si Victor. Araw-araw, sinusubukan niya. Araw-araw nabibigo siya. Biglang bumagal ang takbo ng mga sasakyan hanggang sa tuluyang huminto. Traffic. Napamura ng mahina si Victor. Sa dinami-dami ng lugar dito pa sila, naipit sa isang masikip na kalye na puno ng mga naglalako at naglalarong bata. At doon sa gitna ng ingay at alikabok, isang amoy ang pumasok sa loob ng sasakyan. Isang matamis at mainit na amoy ng arnibal na may halong luya at banilya. Isang amoy na pamilyar at nagbibigay ginhawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, kumislap ang mga mata ni Leo. Tila may isang bumbilyang biglang umilaw sa madilim na silid ng kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinanggagalingan ng amoy. Nakita niya ang isang dalagang nakaputing uniforme na may suot na apron abala sa paglalagay ng taho sa isang maliit na baso. Biglang hinila ni Leo ang manggas ng damit ni Victor. Hindi ito marahas ngunit may biglaang diin. Nang lumingon si Victor, nakita niya ang daliri ni Leo na nanginginig habang nakaturo sa labas. Nakaturo ito sa tindera ng taho. Nagulat si Victor. "Gusto mo, Sir Leo? Gusto mo ng taho?" Dahan-dahang tumango si Leo, ang mga matay hindi inaalis sa dalaga. Hindi makapaniwala si Victor. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng interes si Leo sa kahit anong bagay, lalo na sa pagkain. Kahit na ipinagbabawal ng amo niyang si Don Ricardo ang pagkain sa kalye, hindi niya ito kayang palampasin. Ito ay isang milagro. "Sige po, Sir Leo, bibilhan kita. Dito ka lang," sabi ni Victor na may ngiti sa labi. Maingat siyang bumaba ng sasakyan at lumapit sa pwesto ni Leah. "Miss, pabili nga po ng isa." "Sige po." Sagot ni Leah, ang boses ay pagod ngunit magalang. Kumuha siya ng baso at nagsimulang maghanda. Mula sa loob ng sasakyan, nakatutok ang mga mata ni Leo sa bawat galaw ni Leah. Pinanood niya ang pag-scrape nito sa malambot na tukwa, ang pagbuhos ng mainit na arnibal at ang paglagay ng sago. "Heto na po, 10 piso lang po." Sabi ni Leah, inaabot ang baso kay Victor. Habang nagbabayad si Victor, yumuko si Leah para ayusin ang takip ng balde. Sa pagyukong yon, ang mahaba at itim niyang buhok na nakatali ay lumaylay, tinatakpan ng isang bahagi ng kanyang mukha. Ang ilaw mula sa papalubog na araw ay tumama sa kanyang pisngi, nagbibigay liwanag sa malambot na kurba ng kanyang panga at sa paraan ng kanyang pagngiti. Sa sandaling iyon, natigilan si Leo. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng malakas. Isang imahe, isang pamilyar na imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Bumalik si Victor sa sasakyan na may dalang ngiti. "Heto na, Sir Leo, mainit-init pa." Kinuha ni Leo ang baso, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya ito agad ininom. Sa halip, muli siyang tumingin sa dalaga sa laba. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Ngumiti si Leah sa kanya, isang simpleng ngiti ng isang estranghero. Ngunit para kay Leo, hindi yun simpleng ngiti. Dahan-dahan niyang itinaas ang baso, sumimsim ng kaunti, at pagkatapos ay tumingin muli kay Leah na ngayon ay abala na sa ibang customer. At sa gitna ng katahimikan ng mamahaling sasakyan, isang salita ang lumabas mula sa bibig ni Leo. Mahina, halos isang bulong, ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ni Victor. "Salamat." Nanlaki ang mga mata ni Victor. Halos mabitawan niya ang manibela. Tumingin siya sa rearview mirror sa bata sa likod. Nakatingin pa rin si Leo kay Leah, at sa mga mata nito may isang emosyon na matagal nang nawala. Isang kislap ng pag-asa. Ang hapagkainan sa mansyon ng mga Ricardo ay isang mahabang obra maestra na gawa sa solidong nara kumikinang sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na kristal.
Ngunit ang karangyaan nito'y nilalamon ng nakabibinging katahimikan. Sa kabisera, nakaupo si Don Ricardo. Ang kanyang mukha'y kasing tigas ng marmol, habang nakatitig sa hindi nagagalaw na pagkain sa harap ng kanyang apo. Isang mangkok ng sopas na mayaman sa sahog, espesyal na inihanda para kay Leo, ngunit nananatili itong malamig at hindi pa nababawasan. Leo, mahinahon, ngunit may bigat ang boses ni Don Ricardo. Kailangan mong kumain, kahit isang subo lang. Hindi kumibo si Leo. Ang mga mata nito'y nakatutok sa kawalan. Ang munting kutsara ay nananatiling nakahiga sa tabi ng kanyang plato. Sa kabilang panig ng lamesa umirap si Catherine, ang tiyahin ni Leo. Siya ang nakababatang kapatid ng yumaong asawa ni Don Ricardo, ang ina ni Isabel. Ang kanyang mukha'y napipinturahan ng mamahaling kolorete at isang permanenteng ekspresyon ng pagkadisgusto. "Hayaan mo na yan, Ricardo," sabi niya, ang boses ay matinis at puno ng pagkainip. "Sinusubukan mo araw-araw pero wala namang nangyayari. Baka kailangan na talaga natin siyang dalhin sa isang espesyalista sa ibang bansa." Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Don Ricardo sa kanya. "Ginagawa na natin ang lahat, Catherine. Maging mapagpasensya ka." "Pasensya, 1 taon na siyang ganyan." Giit ni Catherine sabay taas ng kilay. Mula nang hindi niya itinuloy ang sasabihin, ngunit alam ng lahat ang tinutukoy niya. Mula nang mamatay si Isabel, sakto namang pumasok si Victor sa malawak na dining hall. Ang kanyang mukha'y may halong pag-aalangan at kagalakan. Yumuko siya ng bahagya. "Don Ricardo, pasensya na po sa abala." "Ano yon, Victor?" Walang ganang tanong ng matanda. Si Sir Leo po." Nauutal na, sabi ni Victor. Yung taho po na binili ko kanina, inubos niya po. Lahat. Natigilan ang lahat. Maging si Catherine ay napatingin kay Victor, hindi makapaniwala. Si Don Ricardo naman ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang kubyertos. Tumingin siya sa kanyang apo. Si Leo ay hindi pa rin kumikibo, ngunit may kakaiba sa kanya. Isang bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi na kanina lang ay maputlang maputla. "At ano pa?" tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay biglang nagkaroon ng interes. Nagpapabalik po siya. Bukas daw po. Gusto niya ulit bumili sa tindera ng taho. Dagdag ni Victor, halos pabulong. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Binasa ito ni Catherine ng isang sarkastikong tawa. "Taho, isang pagkaing kalye, Ricardo, hindi mo naman siguro papayagan yan. Baka kung ano pang sakit ang makuha ng bata sa mga maruruming pagkaing yan." Ngunit hindi siya pinansin ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Leo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang isang kislap sa mga mata ng kanyang apo. Isang maliit na ningning ng pag-asa. Kahit gaano pa ito kaliit para kay Don Ricardo, ito'y parang isang bituin sa madilim na kalangitan. "Victor," mariing utos niya, "bukas ng hapon pagkatapos ng klase ni Leo, dalhin mo siya kung saan mo binili ang taho na yon." "Pero Ricardo," protesta ni Catherine, "sinabi ko na." Dumagundong ang boses ni Don Ricardo. Natahimik si Catherine, ang mukha'y puno ng pagkasuklam. Tumingin muli si Don Ricardo kay Leo at nagsalita sa mas malumanay na tono. "Kung iyon ang gusto mo, apo, ibibigay ko." Kinabukasan ng biyahe, pauwi mula sa eskwelahan ay kakaiba. Hindi na nakatitig sa kawalan si Leo. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang iPad at ang kanyang mga matay panay ang sulyap sa labas ng bintana, puno ng pananabik. Muling huminto ang sasakyan sa pamilyar na eskinita. Mula sa malayo na tanaw agad ni Leo ang tindera. Ngayon, hindi ito nakasuot ng sombrero. Ang mahaba niyang buhok ay nakatirintas at ilang hibla nito ay sumasayaw sa kanyang mukha sa ihip ng hangin. Mukha siyang mas pagod kaysa kahapon. "Hintayin niyo lang po ako dito, Sir Leo," sabi ni Victor,
Ngunit umiling si Leo. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay ng driver at sabay silang bumaba. Ate, pabili po ulit, sabi ni Victor nang makalapit sila. Lumingon si Leah. Nang makita niya ang bata mula kahapon, isang kusang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang matamis at taos-pusong na ngiti na nagpaliwanag sa kanyang buong mukha. Uy, ikaw pala. Sige, igagawa kita ng espesyal. Sa sandaling iyon nang masilayan ni Leo ang buong mukha ni Leah na nakangiti sa kanya ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi, ang bahagyang pagpikit ng kanyang mga mata, ang maliit na biloy sa kanyang kanang pisngi, isang malakas na kidlat, ang tila tumama sa kanyang buong katauhan. Mama? Plug. Nabitiwan niya ang baso ng taho na inaabot sa kanya ni Leah. Tumapon ang mainit na laman nito sa semento, lumikha ng isang malagkit na mantsa. Ay nako, gulat na sabi ni Leah. Okay ka lang, Toy. Ngunit hindi siya pinansin ni Leo. Para siyang nasa ibang mundo. Bigla siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa sasakyan, iniwang tulala sina Leah at Victor. Sir Leo, habol ni Victor. Pagpasok sa kotse, nanginginig ang mga kamay ni Leo. Habang binubuksan ang kanyang iPad, mabilis niyang hinanap ang isang litrato sa gallery. Ito'y isang larawan ng kanyang ina, si Isabel, na kuha noong ito'y nasa kolehiyo pa lamang. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida, nakatayo sa isang hardin at nakangiti ng buong puso sa kamera. Bumalik si Leo sa labas, hila-hila si Victor. Iniabot niya ang iPad sa driver. Tingnan niyo po, Sir Leo, naguguluhang tanong ni Victor. Nanginginig ang daliri ni Leo. Itinuro niya ang nakangiting mukha ni Isabel sa screen ng iPad. Pagkatapos itinaas niya ang kanyang daliri at itinuro si Leah na ngayon ay nag-aalalang nakatingin sa kanila. Itinuro niya ulit ang iPad. Tapos si Leah ulit. Paulit-ulit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang halo ng pagkalito, pananabik at sakit. Tumingin si Victor sa iPad, sa magandang mukha ng kanyang yumaong amo, si Isabel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leah, sa dalagang tindera ng taho, na pagod at simple. At doon nanlamig ang buong katawan ni Victor. Hindi lang sila magkahawig. Ang ngiti, ang mga mata, ang biloy. Para siyang nakakita ng multo. Isang mas bata, mas payak na bersyon ni Isabel. Diyos ko. Bulong ni Victor sa sarili. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanginginig ang kamay niyang, kinuha ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang numero ni Don Ricardo. Victor, anong nangyari? Ayos lang ba si Leo? Salubong agad ng nag-aalalang boses sa kabilang linya. Nagsalita si Victor, ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Don Ricardo? Sir, si Leo po. Ano, magsalita ka ng maayos? Sigaw ni Don Ricardo. Huminga ng malalim si Victor, pinipilit na pakalmahin ang sarili habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pagkakatitig sa pagitan ng litrato at ng buhay na dalaga. Sir, yung tindera po, yung babay, kamukhang-kamukha po niya si Ma'am Isabel. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Walang nagsasalita. Tanging ang marahang paghinga lamang ni Don Ricardo ang naririnig ni Victor. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati, malamig, kontrolado at puno ng awtoridad na hindi matitinag. Imbestigahan mo ang babaeng yan. Po, narinig mo ako. Imbestigahan mo siya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang pangalan niya, ang pamilya niya, kung saan siya nakatira. Lahat. Ang gabing iyon sa mansyon ng mga Ricardo ay mas tahimik kaysa karaniwan, isang katahimikang may dalang bigat at tensyon. Hindi bumaba si Don Ricardo para sa hapunan. Sa halip, nagkulong siya sa kanyang pribadong pag-aaralan, isang silid na nababalot sa amoy ng lumang libro, mamahaling tabako at mga alaalang matagal nang ibinaon.
Nakatayo siya sa harap ng isang malaking bintana. Hawak ang isang baso ng brandy, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na kumikinang sa dilim. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa nakaraan, sa isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Sa ibabaw ng kanyang mesa sa tabi ng mga papeles ng negosyo ay may isang maliit at kupas ng litrato na nakatago sa ilalim ng isang paperweight na kristal. Ito ang nag-iisang larawan na itinago niya mula sa kanyang unang kasal. Isang larawan ni Aurora. Si Aurora, isang pangalang kasing ganda ng bukang liwayway, ngunit ang kanilang kwento ay nagtapos sa isang madilim na takip-silim. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Ito ba ang parehong mga matang nakita ng kanyang apo sa isang estranghero? Posible ba kamukhang-kamukha po niya si Ma'am Isabel? Ang mga salita ni Victor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi maaari. Isa lamang itong pagkakataon. Isang malupit na biro ng tadhana. Maraming tao sa mundo ang magkakamukha. Ngunit paano kung hindi? Sa labas ng nakasaradong pinto ng pag-aaralan, dahan-dahang naglakad si Catherine. Ang kanyang mga takong ay halos walang ingay sa makapal na karpet. Narinig niya ang pag-uusap kanina sa telepono sa pagitan ni Ricardo at ng driver. Ang utos na mag-imbestiga at ang pangalan na binanggit ng driver Isabel. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Si Isabel ang kanyang pamangkin, ang anak ng kanyang yumaong kapatid, ang susi sa kayamanan at kapangyarihan ng pamilya. Ang pagkamatay ni Isabel ay isang trahedya, ngunit iniwan nito si Leo, ang nag-iisang tagapagmana. At si Catherine, bilang pinakamalapit na kamag-anak, ay itinalaga ang sarili bilang tagapagtanggol ng pamana ng bata. Isang tindera ng taho na kamukha ni Isabel kalokohan. Ito ay isang plano. Isang masamang balak. Siguradong isang desperadong babae na nalaman kung sino si Leo at nagpapanggap para makakuha ng pera. Isa siyang ahas, isang mandaragit na kailangang patayin bago pa man ito makapanuklaw. Hindi siya maaaring maghintay sa investigasyon ni Ricardo. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Kailangan niyang ilantad ang babaeng ito bago pa man nito malaso ng isip ng matanda. Pumasok siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. "Hello, may ipapatrabaho ako sa'yo," sabi niya sa malamig na boses. "May isang babae. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. At gusto kong makuha ang impormasyon bago ang lahat." 2 araw ang lumipas. 2 araw ng nakakabinging paghihintay para kay Don Ricardo. Sa wakas, isang umaga, pumasok si Victor sa kanyang opisina. May dalang isang manipis na brown envelope. Ang mukha ni Victor ay seryoso, walang mababakas na emosyon. "Don Ricardo," sabi niya, inilapag ang sobre sa mesa. "Heto na po ang resulta ng paunang investigasyon." Hindi agad ito kinuha ni Don Ricardo. Tinitigan niya muna ito na para bang isang bomba na naghihintay sumabog. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga nakasulat sa papel. Simple lang ang mga detalye. Pangalan, Leah Cruz edad. Taong gulang tirahan. Address sa isang mahirap na lugar sa Maynila. Pamilya, Lola Remedios Cruz 72. Taong gulang, kasalukuyang nagdadialysis para sa chronic kidney disease. AMA hindi kilala. Ina Aurora Cruz. Pumanaw 9 na taon na ang nakalipas. Sanhi ng kamatayan, pulmonya. Natigilan si Don Ricardo. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang mga letra sa papel ay nagsimulang lumabo. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ina Aurora Cruz. Aurora. Hindi ito isang pagkakataon. Ang babaeng binitiwan niya, ang babaeng hinayaan niyang saktan at maliitin ng kanyang pamilya, ang babaeng umalis ng walang paalam, ang babaeng
Buntis nang iwanan siya. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa silid. Si Aurora ay may anak. Isang anak na isinilang sa kahirapan, lumaki sa kahirapan, at ngayon ay nag-aaral maging nurse habang naglalako ng taho para sa lola nitong may sakit. Isang anak na. Kanya, ang bigat ng 20 taon ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Naalala niya ang kanilang huling pag-aaway, ang mga masasakit na salita ng kanyang mga magulang, ang panunumbat ng kanyang mga kapatid. At siya, ano ang ginawa niya? Wala. Tumayo lang siya roon, isang duwag na nagtatago sa anino ng kanyang apelyido. Wala kang kwentang lalaki, Ricardo. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mong asawa. Iyon ang mga huling salita ni Aurora sa kanya bago ito tuluyang umalis. Ang sakit ng mga salitang iyon ay bumalik sa riwa at mas matindi pa kaysa dati. Hindi lang niya nabigong protektahan ang kanyang asawa. Nabigo rin niyang protektahan ang sarili niyang anak. Isang anak na hindi man lang niya alam na nabubuhay. Biglang bumukas ang pinto. Si Catherine nakangisi. Ricardo, may balita ako para sa'yo. Sabi niya, may pagmamalaki sa boses. May hawak din siyang sariling folder. Tungkol sa magtataho na yan, nalaman ko na ang lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na kalabog ang yumanig sa silid. Buong lakas na ibinagsak ni Don Ricardo ang kanyang kamao sa mesa. Ang mga papel ay lumipad. Ang kristal na paperweight ay gumulong at nahulog sa sahig na basag. Lumabas ka. Ang sigaw ni Don Ricardo ay hindi sigaw ng galit. Ito ay isang sigaw ng matinding sakit. Isang sigaw ng isang taong biglang naharap sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Natigilan si Catherine, gulat at takot sa unang pagkakataon. Nakita niya ang itsura ng bayaw. Ang mga mata nito'y namumula, ang kanyang mukha'y puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Pagsisisi. Sinabi kong lumabas ka. Ulit ni Don Ricardo. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Walang imik na umatras si Catherine. Dahan-dahang isinara ang pinto. Naiwan si Don Ricardo sa gitna ng nagkalat na papel, nanginginig, hinahabol ang kanyang hininga. Dinampot niya ang basag na litrato ni Aurora. Pinagmasdan niya ang nakangiting mukha nito. At sa likod ng nangiting iyon, nakita niya ngayon ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ang kasalanan ng pagpapabaya. Ang bigat nito ay halos dumurog sa kanya. At alam niya sa sandaling iyon na ang anino ng nakaraan ay hindi na anino lamang. Ito ay isang multo. At nagbalik ito para singilin siya. Ang sikat ng araw ay mainit sa balat, ngunit para kay Leah ito'y isang biyaya. Ang magandang panahon ay nangangahulugan ng mas maraming taong lumalabas, mas maraming posibleng customer. Katatapos lang ng kanyang huling klase at ngayon, halos 3 oras na siyang naglalako. Masaya niyang binilang ang mga barya at lukot na papel sa loob ng kanyang maliit na lalagyan ng pera. Halos kalahati na ng kailangan niya para sa dialysis ni Lola Remedios. Kaunting tiyaga pa. Ate Leah, ang sarap po talaga ng taho niyo, sabi ng isang batang babae na kalilinis lang ng kanyang baso gamit ang dila. Ngumiti si Leah. Salamat, nene. Bumalik ka bukas, ha? Ang mga simpleng sandaling tulad nito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa gitna ng lahat ng pagod at pag-aalala, ang matamis na ngiti ng isang nasayahang customer ay sapat na para pawiin ang kanyang pagod. Habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto sa tapat mismo ng kanyang pwesto. Hindi ito ang karaniwang lumang kotse o jeep na dumadaan sa kanilang eskinita. Ito'y isang mamahaling European car, sobrang kintab na halos nasisilaw siya sa refleksyon ng araw. Ang lahat ng mga naglalarong bata at mga nag-uusapang kapitbahay ay biglang natahimik, ang kanilang mga mata ay napako sa sasakyan. Dahan-dahan bumukas ang pinto sa likod. Isang pares ng stiletto heels
na nagkakahalaga marahil ang isang buwang kita ni Leah, ang unang lumabas, maingat na tumapak sa maalikabok na semento. Sumunod ang isang babaeng nasa mga 40 anyos, nakasuot ng isang eleganteng silk blouse at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay may makapal na makeup at ang kanyang mga mata ay matalimpuno ng paghamak habang inililibot ang tingin sa paligid na para bang isang reyna na napadpad sa isang lugar ng mga pulubi. Ito si Catherine. Naramdaman ni Leah ang biglaang paglamig ng hangin. May kung anong hindi maganda sa paraan ng pagtingin ng babae sa kanya. Naglakad si Catherine palapit, ang bawat hakbang ay may kalkuladong pagmamataas. Huminto siya sa harap mismo ni Leah, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay parang mga karayom sinusuri. Ang lumang uniforme ni Leah, ang apron, nitong may mga mantsa ng arnibal, ang gasgas niyang sapatos. So ikaw pala yon, nagsalita si Catherine. Ang boses niya ay malamig at puno ng pang-aalipusta. Ang sikat na tindera ng taho. Hindi nakasagot si Leah. Naguguluhan siya. May kailangan po ba kayo? Bibili po ba kayo ng taho? Isang maikli at mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Catherine. Bumili ako. Sa tingin mo ba kakain ako ng ganitong klaseng basura? Ang salitang basura ay tumama kay Leah na parang isang sampal. Napatingin siya sa mga kapitbahay na ngayon ay nakikinig na, ang kanilang mga mukha'y puno ng kuryosidad. Naramdaman ni Leah ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ano po bang kailangan nyo? Pilit niyang pinanatiling magalang ang kanyang boses. Simple lang, sabi ni Catherine. Lumapit pa ng isang hakbang. Ang kanyang mamahaling pabango ay sumasakit sa ilong ni Leah. Gusto kong malaman kung magkano ka. Po hindi ko po maintindihan. Huwag ka nang magkunwari, iha. Bumulong si Catherine, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa malapit. Alam ko na ang laro mo. Ang pagpapanggap na kamukha ng isang taong matagal nang patay para makakuha ng simpatya. Para makapasok sa isang pamilyang hindi ka naman na nararapat. Isang desperadang gold digger. Nakakadiri. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Leah. Gold digger, pagpapanggap. Hindi niya alam ang sinasabi ng babae. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Nanginginig ang boses ni Leah, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ko po kayo kilala at wala po akong ginagawang masama. Talaga ba? Muling tumawa si Catherine. Kung ganoon, patunayan mo. Bigla niyang binuksan ang kanyang mamahaling handbag at mula roon ay dumukot ng isang makapal na bungkos ng tig-1,000 pisong papel. Hawak-hawak ito sa harap ng mukha ni Leah, winagayway na parang isang pamaipay. Ang mga kapitbahay ay napasinghap. Heto, sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay naging isang malakas na deklarasyon para marinig ng lahat. 50,000, sapat na ba yan para bilhin ang dignidad mo? Sapat na ba yan para lumayo ka sa pamilya namin at wag nang magpakita kailanman? Nakatitig lang si Leah sa pera pagkatapos ay sa mukha ni Catherine. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng sakit at pagkatapos ay ng galit. Ang pagpapahiya ay sobra-sobra na. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Maring sabi ni Leah, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Nagpapataas ka pa ng presyo. Ngumisi si Catherine. Sige, dahil mabait ako ngayon. At sa isang iglap sa harap ng lahat ng nanonood, buong lakas na inihagis ni Catherine ang bungkus ng pera sa mukha ni Leah. Swish! Ang mga papel na pera ay tumama sa pisngi ni Leah bago kumalat sa hangin na parang mga tuyong dahon lumapag sa maalikabok na lupa sa ibabaw ng kanyang mga balde, at ang ilan ay nahulog mismo sa loob ng mainit na arnibal, dahan-dahang nalulunod sa matamis na likido. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga tao. Natigilan ang lahat. Si Leah ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang pakiramdam ng mga papel na tumama sa kanyang mukha.
Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito sa lupa. Ang imahe ng pera na lumulutang sa kanyang pinaghirapan. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit at kahihiyan. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para pulutin ang pera, kundi para kunin ang sandok sa taho. Tumayo siyang muli, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatitig kay Catherine. Sinabi ko, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin, hindi ko kailangan ng pera niyo. Nakita ni Catherine ang determinasyon sa mga mata ni Leah. Isang determinasyong hindi niya inaasahan. Ngumisi na lang siya ulit, isang ngising puno ng tagumpay. Ang kanyang misyon ay nagawa na. Ang babae ay napahiya na. Bahala ka, sabi niya sabay talikod. Pero tandaan mo ito, simula pa lang ito, sisirain kita. Naglakad siya pabalik sa kanyang kotse na parang walang nangyari. Iniwan si Leah na nakatayo sa gitna ng nagkalat na pera, sirang paninda at durog na dignidad. Nang makaalis na ang sasakyan, doon lang nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang ilan ay naaawa, ang ilan ay nanghuhusga. Walang lumapit, walang tumulong. Nakatayo lang si Leah doon, nanginginig, nakatingin sa pera sa lupa. Hindi niya ito pinulot. Hindi niya kayang pulutin ang simbolo ng kanyang pagpapahiya. Sa halip na paluhod siya sa semento, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mag-umpisang umalog. At doon sa harap ng lahat, tahimik siyang umiyak. Kinabukasan ng kalangitan ay kulay abo. Tila nakikidalamhati sa nangyari kay Leah. Matapos ang insidente kahapon, tinulungan siya ng ilang matatandang kapitbahay na ligpitin ang kanyang mga gamit. Hindi niya kinuha ang pera, hinayaan niya itong liparin ng hangin. Ngayong umaga, pilit niyang pinatatag ang sarili. Ang bayarin sa ospital ay naroon pa rin, isang dambuhalang anino na hindi nagpapahinga. Hindi ka pwedeng sumuko, Leah. Bulong niya sa sarili habang hinuhugasan ang kanyang mga balde ng taho para kay Lola. Bandang hapon, matapos ang kanyang klase, bumalik siya sa kanyang karaniwang pwesto. Ngunit sa pagkakataong ito, may naiba. Isang puting van na walang anumang marka ang nakaparada malapit sa kanyang lugar. Sa loob nito, may ilang lalaking nakasuot ng ordinaryong damit, ngunit ang kanilang mga pangangatawan ay matipuno at ang kanilang mga tingin ay matatalas. Hindi niya sila pinansin. Nag-umpisa siyang mag-ayos ng kanyang paninda. Taho-taho. Sigaw niya mas mahina, kaysa dati. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng sakit mula kahapon. Ilang minuto pa lang siyang nakapwesto nang biglang may dumating na opisyal mula sa barangay, may kasamang 2 tanod. Miss Cruz, tanong ng opisyal, hawak ang isang piraso ng papel. Opo, ako po, sagot ni Leah kinakabahan. Mayroon pong kautusan na paalisin ang lahat ng ilegal na nagtitinda sa lugar na ito. Epektibo ngayon din. Ito po ay para sa kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Sabi ng opisyal, ang kanyang tono ay formal at walang emosyon. Natigilan si Leah. Pero 10 taon na po akong nagtitinda dito, pati ang nanay ko dati. Wala naman pong problema. Pasensya na, miss. Utos lang po ang sinusunod namin. Kailangan niyo na pong umalis. Mariing sabi ng opisyal. Alam ni Leah kung kaninong gawa ito. Simula pa lang ito. Sisirain kita. Ang mga salita ni Catherine ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sandali lang po. Nakikiusap po ako. Pagmamakaawa ni Leah, ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Ito lang po ang ikinabubuhay namin ng lola ko. Maawa na po kayo. Ngunit ang mga pakiusap niya ay walang epekto. Biglang bumaba ang mga lalaki mula sa puting van. Hindi sila mga opisyal. Ang kanilang mga kilos ay magaspang, ang kanilang mga muka ay walang pakialam. Kami na ang bahala dito, sabi ng isa sa kanila, sa opisyal ng barangay, isang lalaking may peklat sa kilay. Special Operations. Nagsimula silang lumapit kay Leah.
Teka, sino po kayo? Takot na tanong ni Leah umatras siya ng isang hakbang. Tagalinis. Ngumisi ang lalaking may peklat. Umalis ka na ineng kung ayaw mong masaktan. Sa isang iglap hinawakan ng dalawang lalaki ang kanyang balanse. Huwag, parang awa niyo na. Sigaw ni Leah, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga balde, ang tanging yaman niya sa mundo. Wala na po kaming ibang pag-asa. Maawa po kayo. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng desperasyon. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, ngunit walang nangahas na lumapit. Takot. Nainis ang lalaking may peklat sa pagmamatigas ni Leah. Sa isang marahas na galaw, buong lakas niyang itinulak si Leah sa balikat. Sinabi nang umalis ka na eh. Ang tulak ay malakas at hindi inaasahan. Nawalan ng balanse si Leah. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa basang semento. Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanya habang siya'y bumabagsak patalikod. Splash! Ang kanyang buong katawan ay lumubog sa isang malaking lubak ng maruming tubig ulan na may halong putik. Ang malamig at mabahong likido ay agad na bumabad sa kanyang damit, gumapang sa kanyang balat. Ang puti niyang uniforme ay naging kulay kape. Ang kanyang mukha ay natilamsikan ng putik. Kasabay ng kanyang pagbagsak, binitiwan din ng mga lalaki ang kanyang paninda. Crash! Ang mga balde ay bumagsak sa semento. Ang isay na yupi at ang takip nito ay tumilapon. Ang mainit na tokwa at matamis na arnibal ay bumuhos humalo sa maruming tubig sa kalsada. Ang puti ng tokwa, ang itim ng sago, at ang kulay gintong arnibal ay naging isang walang saysay na mantsa sa putikan. Lahat ng kanyang pagod, lahat ng kanyang pag-asa, nawala sa isang iglap. Nakahandusay si Leah sa gitna ng putikan, basang-basa, marumi at talunan. Tumingin siya sa kanyang sirang paninda sa putik na bumabalot sa kanyang katawan. At doon sa gitna ng lahat ng yon, gumuho ang kanyang mundo. Huh! Huh! Isang hikbi ang kumawala sa kanya. Sinundan ng isa pa, hanggang sa siya'y napahagulhol na ng malakas, isang iyak na puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga luha ay humalo sa putik sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, isang itim at pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa eskinita. Sa loob nito, si Don Ricardo ay nakaupo sa likod, ang kanyang mukha ay balisa. Pagkatapos ng 2 araw na pag-iisip, nagpasya siyang puntahan ang dalaga. Kailangan niyang makita ito ng personal. Kailangan niyang hindi niya alam. Victor, dahan-dahan lang. Mukhang may gulo. Sabi niya nang makita ang mga taong nagkukumpulan. Habang papalapit ang sasakyan, unti-unting luminaw ang eksena sa harap nila. Isang grupo ng mga siga, mga opisyal ng barangay, isang nasirang paninda ng taho, at isang dalagang nakalugmok sa putikan. Huminto ang paghinga ni Don Ricardo. Ang kanyang puso ay tila dinukot mula sa kanyang dibdib. Ang babae, ang dalaga, ang uniforme nitong basang-basa ng putik, ang pag-iyak nitong nagpapakita ng sukdulang pagdurusa. Diyos ko! Bulong ni Victor na pahawak siya sa manibela. Sa gitna ng kanyang paghagulhol, dahan-dahang itinaas ni Leah ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng putik at luha. Ang kanyang mga matang puno ng sakit at kawalan, ay napatingin sa direksyon ng humintong sasakyan. Ang mga matang yon, kahit nababalot ng dumi, hindi maaaring magkamali si Don Ricardo. Iyon ang mga mata ni Aurora. Mga mata ng kanyang asawa nung huli niya itong nakita, puno ng sakit at pag-akusa. Iyon din ang mga mata ni Isabel, mga mata ng kanyang anak nung ito'y nagmamakaawa para sa lalaking mahal nito. Ang 2 pinakamalaking kabiguan ng kanyang buhay, nag-anyo sa isang babaeng nakalugmok sa putikan sa kanyang harapan. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas ng may lakas. Hindi na nag-isip si Don Ricardo. Bumaba siya, hindi alintana, ang putik sa kalsada. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa dumi.
Naglakad siya palapit, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Leah. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Tanging ang tunog ng kanyang malakas na tibok ng puso at ang hagulhol ng dalaga ang kanyang naririnig. Huminto siya sa harap nito. Nakatingala si Leah, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito habang tinitingnan ang matandang estranghero na biglang sumulpot. Isang salita lamang ang lumabas sa bibig ni Don Ricardo. Isang pangalan na binigkas niya sa unang pagkakataon, hindi bilang isang pangalan sa isang report, kundi bilang isang pangalan ng isang taong nagdurusa sa kanyang harapan. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos isang bulong na dala ng hangin. Leah tayo. Nagising si Leah sa malambot na higaan, nababalot ng kumot na amoy mamahaling sabon. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang lamig ng putik, ang sakit ng pagbagsak. Ngunit ang kanyang nararamdaman ngayon ay init at ginhawa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kanyang maliit at masikip na kwarto. Ang silid ay malawak, ang kisame ay mataas, at ang mga kasangkapan ay gawa sa maitim at makintab na kahoy. Isang malaking bintana ang nagpapakita ng isang malawak at luntiang hardin sa labas. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang yari sa koton, malinis at mabango. Saan ako? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang katulong na may edad na may dalang tray ng pagkain. Gising na po pala kayo, ma'am. Magalang na sabi ng katulong. Pinahanda po ni Don Ricardo ang hapunan ninyo. Don Ricardo, ang pangalan ng matandang lalaki na tumawag sa kanya sa gitna ng putikan. Ang lalaking nagdala sa kanya rito. Nasaan po ako? Tanong ni Leah, ang boses niya ay bahagyang paos. Nasa mansyon po kayo ng mga Ricardo, ma'am. Bago pa man makapagtanong muli si Leah, pumasok si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang emosyon, isang halo ng pag-aalala, pagsisisi at takot. Leah, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Ayos ka na ba? Pinatingnan kita sa doktor ng pamilya. Sabi niya ay, pagod ka lang at may ilang galos, pero walang malubha. Bakit po ako narito? Naguguluhang tanong ni Leah. Sinubukan niyang bumangon. Huwag ka munang tumayos, pigil ni Don Ricardo. Kailangan nating mag-usap. Umupo siya sa isang silya malapit sa kama. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Ang pangalan ko ay Ricardo Velasco at naniniwala ako na ako ang iyong ama. Ang mga salita ay tumama kay Leah na parang isang malakas na sampal. Ama ang kanyang ama, ang lalaking hindi niya nakilala, ang lalaking ayaw na ayaw pag-usapan ng kanyang ina. Hindi po maaari. Umiling si Leah, ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang sabi ng nanay ko, maraming bagay ang hindi sinabi sa iyo ng nanay mo, Leah. At maraming bagay din akong hindi alam. Putol ni Don Ricardo. Ang sakit ay bakas sa kanyang boses. Ang nanay mo si Aurora. Siya ang una kong asawa. Natigilan si Leah. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang munting boses ang narinig mula sa pinto. Tita Taho. Napalingon sila. Nakatayo roon si Leo, ang batang lalaki, mula sa tindahan ng taho. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pag-aalala at pagtataka. Nang makita niyang gising si Leah, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mabilis siyang tumakbo at yumakap nang mahigpit sa braso ni Leah. Tita! Ulit niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi alam ni Leah ang gagawin. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Isang amang biglang sumulpot isang mansyon at ngayon ang batang ito na tila kilalang kilala siya. Mula sa likod ni Leo, lumitaw si Catherine. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Ang kanyang mga mata
ay parang apoy habang nakatitig kay Leah na para bang isa siyang salot na pumasok sa kanyang malinis na tahanan. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagtatanghal ng pagkukunwari. Ang mahabang lamesa ay puno ng masasarap na pagkain, ngunit walang sino man ang may ganang kumain. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos sa mga mamahaling plato. Si Leah ay nakaupo sa tabi ni Don Ricardo, kaharap si Catherine. Si Leo naman ay nasa tabi ni Leah, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sinubukan ni Don Ricardo na magsimula ng usapan. Leah, nag-aaral ka raw ng nursing. Magandang kurso yan. Tumangulang si Leah, hindi makatingin ng diretsyo. Biglang tumawa ng mapanuya si Catherine. Nursing talaga, tamang-tama. Mukhang sanay ka na sa pag-aalaga ng matatanda para makuha ang pera nila. Catherine, saway ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay isang babala. Ano, Ricardo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sagot ni Catherine, hindi natitinag. Tumingin siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay nang uuyam. Sabihin mo sa amin, Iha, magaling ka bang umarte? Siguro matagal mo nang pinagplanuhan ito. Nalaman mong namatay si Isabel at na mayroon siyang kamukha, ang nanay mo. At ngayon, heto ka nagpapanggap na kaawa-awa para makuha ang simpatiya at syempre ang pera. Hindi po totoo yan. Mahinang sagot ni Leah, nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Hindi totoo. Muling tumawa si Catherine. Kung ganoon, bakit hindi mo ikwento sa amin ang tungkol sa nanay mo? Isang babaeng bigla na lang nang iwan sa kanyang asawa. Isang babaeng walang utang na loob. Siguro ganyan din ang anak anumanang mana sa pinagmanahan. Ang pag-insulto sa kanya ay kaya pa niyang tiisin. Ngunit ang pag-insulto sa alaala ng kanyang ina, iyon ay hindi. Biglang binitiwan ni Leah ang kanyang kutsara at tinidor. Ang kalansing nito ay yumanig sa katahimikan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Catherine. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala na palitan ng isang apoy na matagal nang natutulog. Ang nanay ko. Nagsimula si Leah, ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag, ay isang mabuting tao. Nagtrabaho siya hanggang sa huling hininga niya para mabuhay ako. Hindi siya nang iwan, itinaboy siya. Nagulat si Catherine sa biglaang pagbabago ng pananalita ni Leah. At kayo? Nagpatuloy si Leah, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Wala kayong karapatan na husgahan siya. Wala kayong alam sa mga pinagdaanan niya. Ang tapang ni Leah ay isang direktang sampal sa pagkatao ni Catherine. Ang isang hamak na tindera ng taho ay sumasagot sa kanya. Sa loob ng sarili niyang pamamahay, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang kontrol ay biglang nawala. Walang hiya ka. Sa isang mabilis na kilos, tumayo si Catherine. Inabot ang kabilang panig ng lamesa at buong lakas na sinampal si Leah. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napakalas nito na parang isang putok ng baril. Napatungo ang ulo ni Leah sa lakas ng impact. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at kumirot. Isang sandali ng kabuuang pagkatulala ang bumalot sa kanya. Ang init, ang sakit, ang kahihiyan. Natigilan ng lahat. Maging ang mga katulong sa gilid ay napahawak sa kanilang mga bibig. Si Leo ay napahawak ng mahigpit sa braso ni Leah, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Bastos! Sigaw ni Catherine, ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit. Isang hamak na pulubi na walang modo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muli isang mas malakas na tunog ang yumanig sa silid. Blag! Ibinagsak ni Don Ricardo ang kanyang dalawang palad sa lamesa na naging sanhi ng pagtalon ng mga plato at baso. Tumayo siya, ang kanyang buong katauhan ay nag-aalab sa isang galit na hindi pa nakikita ni Numan. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw at ang kanyang mga mata ay parang kidlat na handang pumatay. Catherine! Ang kanyang sigaw
ay hindi na sigaw ng tao. Ito ay isang dagundong, isang kulog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang lakas ng loob mo. Napaatras si Catherine takot sa unang pagkakataon sa galit ni Ricardo. Sumusobra ka na, tama na. Ang mga salita ay binitiwan na parang mga bala. Ang buong mansyon ay tila nanginig sa bigat ng kanyang galit. Si Leo ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Nakatayo si Don Ricardo, hinahabol ang kanyang hininga, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Catherine. At sa gitna ng lahat ng ito, si Leah ay nakaupo pa rin hawak. Ang kanyang namamagang pisngi, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa sakit ng pagiging isang dayuhan sa gitna ng isang digmaan na hindi niya maintindihan. Ang sigaw ni Don Ricardo ay nanatiling nakabitin sa hangin matagal matapos itong bitiwan. Ang hapunan ay biglang natapos. Iniwan ni Catherine ang silid nang walang imik, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga pa rin sa galit. Si Leo naman ay dinala ng isang yaya sa kanyang silid, umiiyak pa rin. Naiwan si Leah at Don Ricardo sa malawak at tahimik na dining hall. Ang mga pagkain sa lamesa ay tila mga palamuti na lang sa isang malungkot na eksena. Dahan-dahang itinaas ni Leah ang kanyang ulo. Ang pula at bakat ng palad ni Catherine ay malinaw na nakamarka sa kanyang pisngi. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Tumingin siya kay Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Gusto ko na pong umuwi. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag at halos pabulong. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Don Ricardo. Leah, anak? Huwag po. Mabilis na putol ni Leah, umiling-iling siya. Hindi ko po ito mundo. Hindi po ako nararapat dito. Ang gulo-gulo po. Gusto ko na lang pong bumalik sa lola ko. Tumayo siya at walang sabi-sabing tumalikod, naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya ito marating, muli siyang pinigilan ng boses ni Don Ricardo. Pakiusap, Leah. Huwag kang umalis. Ang boses niya ay hindi nagalit. Ito'y puno ng pagsusumamo. Isang tunog na hindi inaasahan ni Leah mula sa isang taong kasing poderoso niya. Lumingon siya. Nakita niya si Don Ricardo na nakatayo, ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak, ang kanyang mukha ay puno ng pagod at sakit. Hindi ko nahahayaang saktan kanya ulit. Pangako, sabi ng matanda. Pero kailangan kita dito. Kailangan kong itama ang lahat. Itama. Mapait na ngumiti si Leah. Paano niyo po itatama ang 20 taon ng pagkawala? Paano niyo po itatama ang mga gabing umiiyak ang nanay ko? Paano niyo po itatama ang pagkamatay niya sa sakit? Dahil wala kaming pambayad sa ospital. Ang bawat tanong ay isang dagok kay Don Ricardo. Napapikit siya, tinatanggap ang bawat salita na parang isang latigo. Hindi ko kaya. Mahina ngamin niya iminulat ang kanyang mga mata na ngayon ay may namumuong luha. Hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan. Alam ko, pero kaya kong protektahan ang kinabukasan mo. Kaya kong bigyan ng hustisya ang alaala ng nanay mo. Naglakad siya palapit kay Leah. Pero para magawa ko yon, kailangan ko ng isang bagay na hindi matitinag. Isang katibayan na hindi kayang kwestiyonin ni numan, lalo na ni Catherine. Isang sandata na poprotekta sa'yo at sa karapatan mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leah. Leah, kailangan nating magpa-DNA test. Natigilan si Leah. DNA test. Ang salitang iyon ay tila nagpabigat sa hangin sa pagitan nila. Isang siyentipikong paraan para patunayan ang isang bagay na dapat sana'y nararamdaman na lang. Bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ang sumabat mula sa may pinto. Isang napakagandang ideya, Ricardo. Nakatayo roon si Catherine, nakasandal sa hamba ng pinto, ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan na ng isang mapanuyang ngisi. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ng babaeng ito.
sabi niya naglalakad palapit. Isang DNA test, ang katotohanang hindi kayang itago. Sige gawin natin, pero sigurado akong tatanggi ang hamak na magtataho na, yan. Tumingin siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay nanghahamon. Ano iha? Takot ka ba? Takot ka bang malaman ng lahat na isa ka lang dakilang impostor, na ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan? Ang mga salita ni Catherine ay idinisenyo para saktan siya, para ipahiya siya muli. At nagtagumpay ito. Naramdaman ni Leah ang muling pag-init ng kanyang dugo. Ang plano niyang umalis ay biglang nagbago. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pera o sa mansyon. Ito ay tungkol sa kanyang ina. Sa dignidad ng babaeng nag-alaga sa kanya ng mag-isa. Dahan-dahan pinunasan ni Leah ang kanyang mga luha. Itinuwid niya ang kanyang tayo. Ang pagiging kaawa-awa sa kanyang muka ay nawala na palitan ng isang bakal na determinasyon. Tumingin siya kay Don Ricardo, pagkatapos ay kay Catherine. Pumapayag po ako. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito'y matatag at malinaw. Nagulat si Catherine. Hindi niya inaasahan ito. Gagawin ko ang test. Ulit ni Leah, ang kanyang mga mata ay nakatutok ngayon kay Catherine, isang tinging puno ng hamon. Pero hindi para sa inyo. Sabay tingin niya kay Don Ricardo. At lalong hindi para sa pera. Gagawin ko ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas para patunayan sa inyong lahat na ang nanay ko, si Aurora Cruz, ay isang marangal na babae. At para ipamukha sa iyo, lumingon siyang muli kay Catherine na ang kasinungalingan ay hindi sa amin nagmumula, kundi sa iyo. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Si Catherine ay walang masabi, ang kanyang nangisi ay naglaho. Si Don Ricardo naman ay nakatingin kay Leah na may halong paghanga at panibagong alon ng pagsisisi. Nakikita niya si Aurora sa tindig nito, sa tapang nito. Kung ganun, bukas na bukas din. Sabi ni Don Ricardo, binasag ang katahimikan. Kinagabihan, habang nakahiga si Leah sa malambot na kama, hindi siya makatulog. Ang isip niya ay lumilipad. Ang mga alaala ng kanyang ina, ang masasakit na salita ni Catherine, ang mga matang puno ng pagsisisi ni Don Ricardo. 1 linggo. Iyon ang sabi ng matanda. 1 linggo ng paghihintay. At sa loob ng 1 linggong iyon, malalaman niya kung ang kanyang buong buhay ba ay isang aksidente o isang lihim na matagal nang dapat isiniwalat. Napahawak siya sa kanyang pisngi na medyo namamaga pa rin. Hindi na mahalaga ang sakit. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At handa na siyang harapin ito, anuman ang kahinatnan. Ang sumunod na linggo ay dumaan na parang isang panaginip para kay Leah. Nanatili siya sa mansyon sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila. Inaalagaan siya ng mga katulong pinagsisilbihan ng masasarap na pagkain. Ngunit ang lahat ng yon ay walang kahulugan. Ang kanyang katawan ay nasa loob ng marangyang kulungan, ngunit ang kanyang isip ay nasa labas naghihintay, kinakabahan. Sa loob ng 1 linggong yon, tanging si Leo lang ang kanyang naging kanlungan. Araw-araw, pagdating nito mula sa eskwela, didiretso ito sa kanyang silid. Hindi pa rin ito nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Magkasama silang magdodrawing, magbabasa ng libro, o minsan uupo lang sa hardin. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Leah ang bigat na kanyang dinadala. Si Don Ricardo naman ay halos hindi niya nakikita. Nagkukulong ito sa kanyang opisina, at kapag nagkakasalubong sila, isang tipid na tango at isang tingin na puno ng hindi masabing emosyon lang ang ibinibigay nito. Si Catherine naman ay parang isang anino. Laging nasa paligid ang mga matay, laging mapanuri at mapanghusga naghihintay sa kanyang pagbagsak. Sa wakas, dumating ang araw. Ang biyahe papunta sa ospital ay tahimik. Si Leah at Don Ricardo
ay magkatabi sa likod ng sasakyan, ngunit may isang malawak na pader ng kaba at pag-aalinlangan sa pagitan nila. Walang nagsasalita. Tanging ang marahang ugong ng makina ng sasakyan at ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib ang maririnig. Ang opisina ng doktor ay malamig at amoy antiseptiko. Umupo sila sa tapat ng isang matandang doktor na may seryosong mukha. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang puting sobre, isang manipis na sobre na naglalaman ng bigat ng 2 dekada. Heto na ang resulta, sabi ng doktor sa isang formal na tono, itinulak ang sobre sa gitna ng mesa. Napatingin si Leah sa sobre, parang may sariling itong tibok. Napatingin siya kay Don Ricardo. Ang lalaki ay nakatitig din sa sobre. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita ay bahagyang nanginginig. Ang imahe ng isang makapangyarihang business tycoon ay naglaho. Ang nasa harap niya ngayon ay isang matandang lalaki takot harapin ang kanyang nakaraan. Dahan-dahang iniabot ni Don Ricardo ang kanyang kamay para kunin ang sobre, ngunit sa kalagitnaan huminto ito. Hindi niya kaya. Napabawi siya ng kamay at napasandal sa kanyang upuan na papikit. Leah, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Ikaw na. Pakiusap. Tumingin si Leah sa doktor na tumango bilang pagsang-ayon. Nanginginig ang kamay na inabot ni Leah ang sobre. Ang papel ay malamig sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang sinira ang selyo. Ang bawat tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na silid. Inilabas niya ang isang piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga salitang magdidikta ng kanyang kapalaran, mga numero, mga porsyento, at sa dulo, isang pangungusap. Probability of paternity, 99.99%. Ang hangin ay tila nawala mula sa kanyang mga baga. Nabitawan niya ang papel. Lumipad ito pababa at dahan-dahang lumapag sa sahig. 99.99%, halos perpekto. Walang duda. Tumingin siya kay Don Ricardo. Nakapikit pa rin ito, tila naghahanda para sa isang hatol. Ano? Ano ang sabi? Tanong ng matanda. Hindi pa rin iminumulat ang mga mata. Hindi makapagsalita si Leah. Isang mainit na likido ang biglang bumara sa kanyang lalamunan. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang nangiti, ng ginhawa, ng pagpapatunay ng sakit. Nang hindi makarinig ng sagot, dahang iminulat ni Don Ricardo ang kanyang mga mata. Nakita niya ang luhang dumadaloy sa mga pisngi ni Leah, ngunit nakita rin niya ang nangiti nito. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Yumuko siya at dinampot ang papel mula sa sahig. Pinilit niyang basahin ang mga nakasulat sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin. 99.99%. Ang mga numero ay sumayaw sa kanyang paningin. Paulit-ulit. 99.99%. Isang tunog ang kumawala mula sa kanyang bibig. Hindi isang salita, kundi isang ungol. Isang ungol ng isang taong sinaksak sa puso. Binitiwan niya ang papel at napahawak sa kanyang dibdib. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. At doon sa harap ng kanyang anak at ng isang estrangherong doktor, ang dakilang Don Ricardo Velasco ay gumuho. Napayuko siya sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay ibinaon sa kanyang mga palad at humagulhol siya. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak. Ito ay isang malakas at nakakaawang pagtangis ng isang sirang kaluluwa. Ang kanyang malapad na balikat ay umuuga sa bawat hikbi. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid, isang tunog ng 20 taon ng kasalanan, pagsisisi, at nawalang pagkakataon. Patawarin mo ako, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Aurora,
Anak, patawad. Nakatayo lang si Leah pinagmamasdan ang lalaking nagbigay buhay sa kanya na ngayon ay durog na durog sa kanyang harapan. Ang galit na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan awa. Lumapit siya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng upuan ni Don Ricardo. Iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang likod nito. Tama na po. Mahinang sabi niya. Shh! Tama na po. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang ulong basang-basa ng luha. Tumingin siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng matinding sakit. Hindi ko sinasadyang iwan ka. Sabi niya, ang boses niya ay basag. Naging duwag ako. Hinayaan kong saktan nila ang nanay mo. Hinayaan ko siyang umalis. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang walang kwenta mong ama. Umiling si Leah, patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi po kayo walang kwenta. Sa isang iglap, hinawakan ni Don Ricardo ang mga kamay ni Leah. Mahigpit, na parang isang taong nalulunod na kumakapit sa isang salbabida. Pinagdudahan kita. Dagdag niya puno ng pagkasuklam sa sarili. Kahit matapos kitang makitang nakalugmok sa putik. Sa puso ko may isang bahagi pa ring nagdududa. At iyon ang kasalanang hinding-hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Tumingin si Leah sa kanilang mga magkahawak na kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ng kanyang ama. Naiintindihan ko po, sabi niya. Pero tapos na po iyon. Ang mahalaga, alam na natin ngayon. Hinila niya ang kanyang ama, palapit at niyakap niya ito. Ang unang yakap nila bilang mag-ama. Sa simula, nanigas si Don Ricardo gulat. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Leah ang pagyakap nito, pabalik isang yakap na mahigpit puno ng pangungulila at desperadong pangangailangan ng kapatawaran. Salamat, bulong ni Don Ricardo sa buhok ni Leah. Salamat, anak. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, humiwalay si Don Ricardo sa yakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Isang determinasyong ipinanganak mula sa sakit at katotohanan. Tumingin siya kay Leah. May isa pa tayong kailangang gawin. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na muli. Ngayon din. Ano po yon? Dalhin mo ako sa lola mo. Sabi ni Don Ricardo. Panahon na para harapin ko ang taong nagligtas sa anak ko habang ako'y nagtatago sa anino ng aking kaduwagan. Ang pampublikong ospital ay magulo at maingay, isang mundong napakalayo mula sa tahimik at malinis na pasilyo ng pribadong klinika kung saan sila nanggaling. Para kay Don Ricardo, ang bawat hakbang sa masikip na koridor, ang bawat amoy ng gamot at sakit ay isang paalala ng buhay na ipinagkait niya sa kanyang mag-ina. Nanguna si Leah sa paglalakad patungo sa ward kung saan naroon si Lola Remedios. Ang puso ni Don Ricardo ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa noong naghihintay ng resulta ng DNA test. Dahil ngayon, haharapin niya ang buhay na saksi sa kanyang pinakamalaking kasalanan. Huminto si Leah sa harap ng isang malaking silid na may 6 na kama. Ito ang charity ward. Nakita ni Don Ricardo ang mga pasyenteng nakahiga, ang kanilang mga mukha. Ay pagod ang kanilang mga kamag-anak ay nakaupo sa mga monoblock chair sa tabi nila. Ang eksena ay isang larawan ng kahirapan at pakikibaka. Sa pinakadulong kama, malapit sa bintana, nakahiga si Lola Remedios. Payat na payat ang katawan nito, ang balat ay kulubot. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay pa rin. Nakatingin ito sa labas ng bintana nang pumasok sila. Lola, mahinang tawag ni Leah. Dahan-dahang lumingon si Lola Remedios. Isang nanangiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita si Leah. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang lalaking kasama nito.
Nakatitig si Lola Remedios kay Don Ricardo. Ang kanyang mga mata na puno ng karunungan at sakit na naipon sa loob ng 70 taon ay tila tumatagos sa kaluluwa ng bilyonaryo. Hindi siya nagsalita. Nagmasid lang siya. Lola siya po si... Nagsimulang magpaliwanag si Lia, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Alam ko kung sino siya. Putol ni Lola Remedios, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi niya inaalis ang kanyang tingin kay Don Ricardo. Ang mukhang iyan, ilang beses na inilarawan sa akin ni Aurora. Ang mukhang sabay niyang minahal at isinumpa. Naramdaman ni Don Ricardo na parang may pumiga sa kanyang puso. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Kumuha siya ng isang upuan at umupo sa tabi ng kama sa tapat ng matanda. Ako po si Ricardo Velasco. Sabi niya, ang kanyang boses ay magalang at puno ng pagsisisi. Hindi na kailangan sagot ni Lola Remedios. Kilala ka ng mga pader ng maliit na bahay namin. Ang pangalan mo, ang laging binubulong ng hangin sa tuwing gabi, ay malalim na at ang mundo'y tahimik. Doon siya nagsisimulang magkwento. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Si Lia ay nakatayo lang sa tabi, pinipigilan ang sariling paghinga. Gusto niyo po bang malaman? Biglang tanong ni Lola Remedios, ang kanyang mga mata ay diretso pa ring nakatitig kay Don Ricardo. Gusto niyo bang malaman kung paano nabuhay ang asawa't anak niyo matapos niyo silang talikuran? Hindi nakasagot si Don Ricardo. Tumango lang siya, ang kanyang lalamunan ay tila may malaking bato na nakabara. Dumating si Aurora sa aming eskinita na dala-dala na ang kahihiyan at si Lia sa kanyang sinapupunan. Nagsimulang magkwento. Ang matanda, ang kanyang boses ay parang isang alon na naglalakbay mula sa malayong nakaraan. Walang pera, walang pamilya, walang matatakbuhan. Tanging ang damit lang sa kanyang katawan at ang determinasyong isalba ang batang dinadala niya. Nagtrabaho siya sa isang karinderya, tagahugas ng plato mula umaga hanggang gabi. Kahit na nahihilo na siya sa paglilihi, kahit na namimilipit na ang likod niya sa sakit, hindi siya tumigil. Dahil sabi niya, para ito sa anak ko, hindi niya mararanasan ang hirap na dinanas ko. Napayukom ang mga kamao ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay isang dagok. Nang isilang niya si Lia, nagpatuloy si Lola Remedios, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nakita ko ang pinakamasaya at pinakamalungkot na ngiti sa mundo. Masaya siya dahil sa wakas, mayroon na siyang tunay na pamilya. Malungkot dahil wala ka roon para masilayan ang ganda ng inyong anak. Gabi-gabi, kinakantahan niya si Lia. Pero pagkatapos, kapag tulog na ang bata, pupunta siya sa akin. Uupo kami sa labas sa ilalim ng mga bituin at doon tatanungin niya ako, Lola, sa tingin niyo po masaya kaya siya ngayon? Iniisip niya pa rin kaya ako? Puno ng galit ang puso niya, pero sa kaibuturan, nag-aalala pa rin siya para sa'yo. Hindi na napigilan ni Don Ricardo. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tahimik, walang ingay. 10 taon. Sabi ni Lola Remedios, ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. 10 taon siyang lumaban, pero ang katawan niya bumigay. Pulmonya, isang sakit na sana'y madaling nagamot kung mayroon lang kaming sapat na pera. Pero wala. Napanood ko siyang unti-unting nanghina. Napanood ko siyang hirap na hirap huminga. Huminga ng malalim ang matanda, tila inaalala ang pinakamasakit na bahagi. Bago siya nawalan ng malay, may ibinulong siya sa akin. Lola, pakisabi sa kanya na pinapatawad ko na siya. Pero huwag na huwag niyong hahayaang kunin niya ang anak ko. Sa akin lang si Lia. Iyon na, ang huling dagok. Hindi na kinaya ni Don Ricardo. Sa isang iglap, bumagsak siya mula sa kanyang upuan at lumuhod sa maruming sahig ng ospital. Ang kanyang mga tuhod ay lumagapak sa malamig na tiles. Iniyuko niya ang kanyang ulo hanggang sa halos sumayad na ito sa sahig.
Patawad, hagulhol niya. Patawad po. Patawad. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay nakaluhod umiiyak na parang isang batang nawawala sa harap ng isang matandang babae na walang yaman kundi isang pusong puno ng pagmamahal. Nagulat si Lola Remedios. Nagulat si Lia. Maging ang mga pasyente sa ibang kama ay napatingin, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang ulong basang-basa ang luha. Tumingin siya ng diretso kay Lola Remedios. Salamat po. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Salamat po sa pagligtas sa anak ko. Salamat po sa pagbibigay sa kanya ng pagmamahal na hindi ko naibigay. Ang utang na loob ko sa inyo ay hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga sa mundo. Umiling si Lola Remedios, ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Hindi iyon utang. Si Lia, naging anak ko na rin siya. Siya ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay. Pero hindi pa tapos si Don Ricardo. Muli niyang iniyuko ang kanyang ulo. At sa harap ng lahat sa sahig ng pampublikong ospital, 3 beses niyang idinikit ang kanyang noo sa sahig. 1 kilos ng sukdulang paggalang at pagsisisi, 1 tradisyonal na paghingi ng tawad na matagal nang hindi ginagawa. Patawarin niyo po ako sa aking kaduwagan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sakit na idinulot ko, sabi niya sa bawat yuko. At salamat po. Salamat po sa pagiging ina sa aking anak nung ako'y wala. Pagkatapos ng 3 yuko na natili siyang nakaluhod ang kanyang mga balikat ay nanginginig pa rin. Lumapit si Lia at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Itay, tumayo na po kayo. Itay. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Lia sa salitang iyon. Para kay Don Ricardo ang salitang iyon ay mas matamis pakinggan kaysa sa kahit anong papuri na natanggap niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan siyang tumayo, inalalaya ni Lia. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mayroon ng bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng isang taong nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Tumingin siya kay Lola Remedios. Mula sa araw na ito, mariin niyang sabi, hindi na po kayo mananatili dito. Ililipat ko po kayo sa pinakamagaling na ospital. Ibubuhos ko ang lahat ng yaman ko para gumaling kayo. At bilang pasasalamat, magtatayo po ako ng isang foundation, isang charity na tutulong sa mga batang katulad ni Lia. At ipapangalan ko po ito sa inyo, The Remedios Cruz Foundation. Napahagulhol si Lola Remedios, hindi sa sakit kundi sa tuwa. Sa wakas, ang lahat ng paghihirap ni Aurora, ang lahat ng sakripisyo ni Lia ay nagkaroon ng kahulugan. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Lia. Isang text message mula kay Victor, ang driver. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Lia, mag-ingat kayo. Narinig ko si Ma'am Catherine. Tatawag daw siya ng press conference bukas para isiwalat ang katotohanan tungkol sa'yo at sa nanay mo. Gusto niyang sirain ang pangalan ninyo bago pa man kayo kilalanin ni Don Ricardo. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y mag-uumpisa pa lamang. Ipinakita niya ang text sa kanyang ama. Nabasa ito ni Don Ricardo. Ang lungkot sa kanyang muka ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malamig at bakal na determinasyon. Ang Don Ricardo na kilala ng mundo ng negosyo ay nagbalik. Umuwi na tayo, sabi niya sa isang boses na hindi na nanginginig. Panahon na para tapusin ang laban na ito, minsan at para sa lahat. Ang sala ng mansyon ay tila isang arena na naghihintay ng laban. Si Catherine ay nakaupo sa isang silyang parang trono na papaligiran ng kanyang abogado at isang public relations expert. Sa mesang nasa harap niya ay nakakalat ang mga papeles at mga lumang litrato, mga sandatang gagamitin niya para wasakin ang pangalan ni Aurora at Lia. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, isang ngiti ng tagumpay
ang nasa kanyang mga labi. Ito na ang kanyang huling baraha. Biglang bumukas ang malaking pinto ng sala. Pumasok si Don Ricardo at si Leah magkasabay. Hindi sila mukhang talunan. Ang kanilang mga tindig ay tuwid, ang kanilang mga mukha ay kalmado. Sa likod nila, tahimik na nakatayo si Victor, ang kanyang katapatan, ay malinaw na nasa panig ng mag-ama. Ayan na pala ang mag-ama. Sarkastikong sabi ni Catherine. Nag-ensayo na ba kayo para sa press conference bukas? O baka naman nandito kayo para magmakaawa? Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip iginiya niya si Leah sa isang upuan. Umupo sila nang may dignidad, tila sila ang may-ari ng silid. Catherine, nagsimula si Don Ricardo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Kanselahin mo ang press conference. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Catherine. At bakit ko naman gagawin yon? Ngayon panahawak ko na ang lahat ng ebidensya para patunayan na ang babaeng yan. Sabay turo niya kay Leah at ang nanay niya ay mga ordinaryong manloloko lamang. Anong ebidensya ta? Tanong ni Don Ricardo. Mga sulat, ngumisi si Catherine. Mga sulat ng nanay niya sa isang lalaki. Noong kasal pa sila sayo, patunay na isa siyang babaeng Makati. At ang DNA test na yan. Tumingin siya sa kanyang abogado. Madaling pekein yan. Lalo na kung ang sangkot ay isang bilyonaryo. Walang maniniwala sa inyo. Sinungaling ka. Mahinang sabi ni Leah. Lahat ay napatingin sa kanya. Tumayo si Leah. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa putikan. Hindi na siya ang babaeng natatakot sa isang sampal. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga sulat na yan o kung ikaw mismo ang gumawa niyan. Sabi ni Leah, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Pero kilala ko ang nanay ko. Oo, iniwan niya ang marangyang buhay na ito. Pero alam niyo kung bakit? Naglakad siya palapit sa gitna, ang kanyang presensya ay hindi na matitinag. Dahil sa lugar na ito, sabi niya inililibot ang tingin sa marangyang sala, nawala ang kanyang pagkatao. Tinuring siyang basura, inalipusta, at ang lalaking pinakasalan niya ay walang ginawa para ipagtanggol siya. Tumingin siya kay Don Ricardo, hindi na may galit kundi may pag-unawa. At iyon ang kasalanan niyo, itay. Hindi ang pag-iwan, kundi ang pagpapabaya. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Catherine. Umalis siya hindi para sa ibang lalaki. Umalis siya para iligtas ang sarili niya at ang batang nasa sinapupunan niya. Mas pinili niya ang kahirapan na may dignidad kaysa sa yaman na may pagkaalipin. At iyan ang isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan dahil ang alam mo lang ay pera at kapangyarihan. Natigilan si Catherine. Ang lakas ng mga salita ni Leah ay tila isang malakas na sampal sa kanya. At ngayon, nagpatuloy si Leah, sisirain mo ang alaala niya para lang maprotektahan ang posisyon mo sa pamilyang ito, para masigurong sa'yo pa rin mapupunta ang mana na para dapat sa apo niya. Tapos ka na. Malamig na sabi ni Catherine, pilit na binabawi ang kanyang kumpiyansa. Dahil walang magbabago, bukas malalaman ng buong mundo kung anong klaseng babae ang nanay mo. Sa tingin ko hindi matutuloy yan. Sabi ni Don Ricardo, tumatayo na rin. Naglakad siya papunta sa mesa at naglapag ng isang makapal na folder sa harap ni Catherine. Iba ito sa folder na hawak ng babae. Ito ay opisyal, may mga selyo ng bangko at mga legal na dokumento. Ano to? Kinakabahang tanong ni Catherine. Buksan mo, simpleng utos ni Don Ricardo. Nanginginig ang kamay na binuksan ni Catherine ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat pahinang kanyang binabasa. Mga bank statement, mga kopya ng tseke, mga papeles ng mga dummy corporations, lahat ay nakapangalan sa kanya. Iyan po. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay parang isang hukom na naghahatol ay ang ebidensya ng 10 taon mong pagnanakaw sa kumpanya. Milyon-milyong piso na dahan-dahan mong inilipat sa mga personal accounts mo sa pag-aakalang hindi ko malalaman.
embezzlement, isang krimen na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Ang kulay sa mukha ni Catherine ay biglang nawala. Napatingin siya sa kanyang abogado na ngayon ay umiiwas ng tingin. May dalawa kang pagpipilian, Catherine, sabi ni Don Ricardo. Una, ituloy mo ang press conference mo. At sa parehong oras, isasampa ko ang kasong ito. Sisirain mo ang pangalan ng isang yumaong, walang kalaban-laban, at sisirain ko naman ang buong buhay mo. Huminga siya ng malalim. O pangalawa, aalis ka sa bahay na ito ngayon din. Iiwan mo ang lahat, ang pangalan, ang posisyon, at hinding-hindi ka na magpapakita sa amin kailanman. Bilang kapalit itatago ko ang folder na ito at hahayaan kitang magsimula sa ibang lugar. Ang sala ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Si Catherine ay nakatitig sa folder, pagkatapos ay kay Don Ricardo, pagkatapos ay kay Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit pagkatalo. At pagkasuklam, alam niyang tapos na ang laban. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Inayos niya ang kanyang damit at sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Leah nang may sukdulang pagkamuhi. Pagkatapos tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon, palabas ng kanilang buhay, mag-isa at talunan. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin ay amoy bagong gupit na damo at sariwang bulaklak. Ang dating malungkot na hardin ng mansyon ay puno na ngayon ng buhay. Sa isang sulok sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Lola Remedios sa isang wheelchair. Ang kanyang kalusugan ay bumubuti na. Ang kanyang mukha ay may kulay na at isang matamis na ngiti ang laging nasa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Leah anak, dahan-dahan lang, sabi niya natatawa. Si Leah, nakasuot ng malinis na puting uniforme ng nursing, ay tumatawa habang sinusubukang pakainin ng taho si Leo. Ang taho ay hindi nagaling sa kalye. Ito'y espesyal na ginawa sa malinis na kusina ng mansyon gamit ang pinakamagagandang sangkap. Isa na lang, Leo, please, sabi ni Leah. Ayoko na po, tita, busog na po ako. Sagot ni Leo, tumatakbo palayo habang tumatawa ng malakas. Ang kanyang boses na dating nawawala ay malinaw na at masaya. Sa di kalayuan nakatayo si Don Ricardo, pinagmamasdan ng lahat. Ang kanyang madilim na business suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt. Ang tigas sa kanyang mukha ay nawala na palitan ng isang malambot at mapagmahal na ngiti. Kinuha ni Leo ang isang baso ng taho at tumakbo palapit sa kanya. Lolo, tikman niyo po ang tamis. Yumuko si Don Ricardo at kinuha ang maliit na kutsara. Sumubo siya. Ang tamis ng arnibal at ang init ng tokwa ay gumapang sa kanyang lalamunan. Hindi lang nagbibigay ng lasa, kundi nagbibigay din ng ginhawa. Masarap nga, apo, sabi niya, ginugulo ang buhok ni Leo. Tumingin siya kay Leah na ngayon ay lumalakad palapit sa kanila. Ang kanyang anak, ang kanyang nawawalang bituin. Itay, sabi ni Leah, pinapatawag na po kayo sa telepono. Tungkol daw po sa unang batch ng mga scholar ng Remedios Cruz Foundation. Ngumiti si Don Ricardo. Ang kanyang kasalanan ay unti-unti nang nagiging pagpapala para sa iba. Salamat, anak. Nakatayo silang tatlo roon, isang lolo, isang anak, isang apo, sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nakakatakot. Ang mga ito'y naging paalala na lamang ng isang madilim na gabi bago ang isang napakagandang umaga. Ang isang baso ng taho ay nag-ugnay sa kanila. Ang isang simpleng ngiti ay nagbukas ng pinto sa katotohanan. At ang pagpapatawad, iyon ang naghilom sa lahat. Ang pamilya na winasak ng kayamanan at pagmamataas ay muling nabuo, hindi ng dugo lamang, kundi ng pagmamahal, sakripisyo at isang matamis na pangalawang pagkakataon.